Guys, good evening yun. So ngayong gabi, medyo marami tayong gagawin. So sisimulan natin dito sa WE Emporis GBBR. So mag-upgrade tayo ng spring sa nozzle dito. Then half of rubber kasi nasira na yung half of rubber nito. Then next na natin is ito guys, napakarami. Tingnan nyo mag-go. Sa mga nagpadala ng unit sir, maraming salamat po. From Nueva Ecija, from Cotabato City, Malabon, Taguig, Metro Manila, meron pa tayong galing Bacoor, meron tayong galing 13 Martires Cavite, meron tayong galing Tansa. So guys, napakarami nila talaga. Hindi ko alam kung ilan na matatapos natin ngayong gabi, pero maraming salamat po. Yun nga lang po, medyo paantay lang konti talaga kasi minsan nade-delay din talaga yung delivery ng mga parts na kailangan natin. So yun lang po, siguro start na tayo. Simulan ko na to. Medyo mabilis lang naman gawin to. Gagamitin na rin sa Friday kaya kailangan natin tapos tayo. Spare muna natin syempre. So pakita ko sa inyo yung mga GBBR or gas blowback rifle. Yan. Ready? Sira na pala. Loctite na lang. Sira na rin. Guys, tingnan nyo. Basag na rin yung semi-nozzle niya. So, pwede pa naman to. Then, isa pang nakita ko is putol na to. Ayan, nasa ibabaw. Tingnan natin ano kung magagawa natin parahan. Yan guys, update lang tayo dito sa nozzle cable carrier ng WE Emporis GBBR. So, may nakita tayo sa kanya sa nozzle niya. Basag na yung gilid ng nozzle. Then, ito, putol na rin. Pinaka screw. Spring, nagpalit tayo ng spring. Nagpalit tayo ng mas matigas sa spring, mas makapal. At yung lock, nag-DIY tayo ng pinaka-lock kasi hindi na po pwede yung maliit. Makikita nyo guys, putol na talaga. So, ito. Then, tingin ko naman magiging okay to. Pero soon, sana magpalit na si owner ng nozzle. I-advise naman natin si owner. Kasi, hindi natin masabi kung hanggang kailan siya tatagal. Kasi kaya minsan, nangyayari yung pagkabasag ng babies, hindi na maganda yung paggalaw ng nozzle. So sa ngayon, tingin ko magiging okay naman to, magagamit pa, pero soon, hanggat maaari, mas maganda magpalit tayo bago. So, nozzle lang naman sa ngayon, ayan, DIY lang tayo sa kanya. Then, next naman natin is half of rubber, kasi sira na raw yung half of rubber nito. Mabuti na lang, meron tayong mga half of rubber dito kung nakaabang. So, pili na lang tayo kung yung gagamitin natin. Sabi naman ni sir, kahit ordinary, pwede na. Sana meron pa tayo. Ayan, disassemble ko muna ito. Disassemble na tayo ngayon. Tingnan natin yung pinaka yun guys, naka-encounter na naman tayo ng isang R-Hub modification. So yun, ulit siguro dapat maglalabas na ako ng sariling version ng R-Hub na gagawin natin para makita nyo yung quality ng rubber na maganda gamitin sa kanya. So tatanggalin ko na to ha. So ito yung naging dahilan kung bakit nalalaglag na yung BBs, hindi na siya na-hold ng ayos. So re-repair natin ito.
Meron kasi talagang rubber na ginagamit para sa R-hub. So ito masasabi ko, yung accuracy okay. Kaso pag siya bumigay na, napagpag ka agad. So isasample natin yung gawa ng kaibigan natin sa Mindoro, ni Sir Ronnie. Yan. So papakita ko sa inyo guys, ito. Yan. Yung rubber na ginamit dyan is i-upload ko. Kasi nabanggit niya sa akin yung ginagamit niya yung rubber. So mas matibay yun, hindi na pupupot, hindi rin tumitigas. Ito kasi yung ginamit dito is parang silicone hose. Hindi ko lang sure pero sa nakikita ko parang siyang silicone hose. Yung problema kasi dyan, lalo sa mga gas blowback, syempre may gas yan, may kasamang silicone oil. Pag kasi yung ganyang rubber is na kakapitan ng oil, tumitigas yan. Tulad na nangyari dito. Tumigas na. So ngayon, tatanggalin lang muna natin yung nakadikit na mga desi. Bagong backing. So guys, natanggalan natin yung R-hub na naka-install. Nagpalit na tayo ng rubber backing. So check natin kung kakapit na siya. Nakapag-install na tayo ng panibagong hub rubber or backing na tinatawag. So ngayon ite-test pair natin kung malalaglag ba yung bibis niya, then kung mababasagan pa siya ng bibis. Yan, so nag-upgrade din tayo ng spring sa nozzle. Magas pa. Magas pa. Gamit. So ngayon guys, test pair na tayo. Blow tayo ng gas. Blow tayo ng bibis. Tignan natin kung malalaglag pa yung bala. So problema rito kailangan kasama yung loader niya. Ang problema, wala yung loader, hindi yan kasama ni loader. Medyo matigas talaga karga ng bala ko. Malambot pa naman yung mini loader na po, kaya susunod natin hindi siya nalalaglag. Airing so guys, FPS check tayo ngayon. Tignan natin kung anong FPS ng GBBR na to. Airing isa pa guys, 471 FPS, so hindi ka tayo nagkamali. 460 FPS yung battery load. So yun guys, 470 FPS yung max niya. Full auto natin, tingnan natin kung magkakaproblema pa ulit. So open na yung bolt niya, ibig sabihin boost na yung bala at clear, walang nababasag na bibis. So malalaman to sa Friday kasi ilalaro to ng bote. Tignan natin kung magkakaroon ng problema. So yun lang sir, sa owner nito. Maraming salamat po. Ulit, sa mga gusto mo mag-prepare o pa-upgrade, message lang kayo sa page ng Kapitan Airsoft Zone 2 or sa mismong account ko. Dagdagan nyo pa. Actually marami na, pero dagdagan nyo pa. Yun lang po, maraming salamat. Ulit guys, bago natin tapos yung video, dry fire natin, syempre. WE Polish GBBR. So hold na lang natin yung bolt catch. Update sa mga bed. Semi. Full auto. So, tapos na yung gas. Ayun yan.